Lumen Christi. Tayo ngayon ay pinakahuling araw ng pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ang 50th day, ika-50, kaya ang tawag namin ay Pentecostes. Bagaman hindi exactly 50, kasi ginawa ng simbahan na yung mga medyo na pag-iwang natin ay gawin ilipat namin sa araw ng linggo. Kasi kung susundin namin yung talagang 50 days, ay nasa ordinary day tayo, hindi namin may pag-iwang. Kaya ninais na simbahan ng bagay ito sa araw ng linggo. Bahagi ng pagkilala natin, sabi nga po namin, ay ang kaganapan ng pangako ng Jesus na ipapadala niya ang Espiritu Santo pagkatapos na siya'y kumakyari sa langit. At ito rin po yung tinatawag natin at pinag-iiwan natin ang kaarawan ng simbahan. So, pinag-iiwan natin na tayo ay naging bahagi mga katawan ng ating Panginoong Jesucristo. At ayan po na yung pag-ibigay natin ay makita natin ano sabi niya mo, yung panyaya ay binibigay ng Kapilyon, Espiritu Santo. Pinanggap natin ang Espiritu Santo. Anong mangyayari sa atin? Magandang mensahe ng Espiritu Santo. Panginoon, Espiritu sa buhay at ang lahat ay pag-ibig. Nais natin na makita ang pagbabago. Anong mga pagbabago? Marami yung pagbabago. Kaya lang, sa pagbabago natin yan sa araw-araw ito, may ilang tawang. Tulad na yung mga pagbabago mula sa takot tungo sa kapayapaan. Marami tayong mga takot, yung mga alagad, natakot din, pinaayaw sa Panginoon. Nakapinig ang mga pinto ng bahay dahil sa lakot nila sa mga Diyos. Bakit? Ito yung mga alagad na Jesus na ipinako sa krus. Ang hari ng mga ito nagpupulong-pulong. Hindi silang mahuli. Mayroon ang tinatawag tayong mga unfounded dreams. Yung mga kinakatakot natin, yung kasi walang pasihan. Mayroon din namang mga kinakatakot tayo natin, may pasihan. Yung mga alagad, talagang may pasihan kasi alam naman natin, sila'y pinag-uusig, pinauuli, binabato, pinapatay, inuusig. Kaya bahagi ito, ngayong panahon ito, maraming takot na namamayani sa atin. Maging sa larangan ng pangangalakal, politika, yung mga krisis na dinaraman natin, bahagi ito. Pero yung tulong na Jesus, sana magkaroon tayo ng kapananagan ng kalooban natin na pinupuspos tayo ng Espiritu Santo. Ano yung nais na makating ni Jesus? Nabigyan tayo ng kapayapaan. Kaya ang sabi ni Jesus, sumahinto ang kapayapaan. Hindi na ulugan na walang tigil. May tigil. May nakaabang na mga pangalan. Pero nawa, makita natin natin
noon tayo pinupustos ng Espiritu Santo, pinapanatag tayo, bakit? Ay kasama natin. Kasama natin ang Espiritu ng Diyos. Kasama natin ang pinangako ni Jesus natin. Hindi niya tayo iiwan. Na tinanggap namin ng Espiritu. Kaya pinagkita natin na hiningahan sila ng Jesus. Alam natin sa banal na kasalan, napakalakas ng talagang salita, hiningahan tayo ng Jesus. Babalik tayo doon sa aklat ng Genesis. Kung hinikha tayo, hiningahan tayo ng Diyos sa Ama. So, mahal yung ipanalangin natin, napakalaga alam mo yung amin ng halina ng Espiritu Santo ay awitin natin yun sa mga panahon na tayo ay natatakot anumang uri na takot na nakawala sa mundo at maging maliwanag sa atin ang dulot na Jesus ay kapanatagan. Pangalawa, bahagi na nakita natin sa unang pagbasa sa aklat ng mga gawain Maria na yung tinatawag ng Espiritu Tangos. Nagsasalita ng kanyang sariling wika, pero narinig ng iba't ibang lahi. Nagkakakunawa. Paalala sa atin, do we speak to understand? O nagsasalita lang tayo para may masabi lang tayo. At kuminsan mga yung salita natin, nakatulong. Bahagi yung mga alaga na salita natin, na intindihan ng mga iba't ibang tao sa iba't ibang wika. Bakit? Nasa kanila yung Espiritu Santo. Pinubos po sila ng Espiritu Santo. Kaya kahit na yung kanilang salita, sa nilang dialect, which is probably Aramaic, kasi tayo mga Galilea, nilagay sila ng mga taga-Ibig, Grego, Romano, bahagi mo, kaya kung tunayin kayo nagsasalita, tayo kaya ay nakadagdag para maunawaan o baka nagtutulong ng kabuluhan. Kung tayo ay nagsasalita at nakapagtutulong tayo ng pagkakaunawaan, maliwanag mo yun, binabago tayo ng Espiritu Santo. Pangatlo, bahagi ng banyayan ay pinayang na Jesus yung analogy sa ikalawang pagbasa na iba't ibang bahagi iisa ang katawan. Unity, pagkakaisa. Huwag natin kalimutan. Pagkaman, itong ibigay nyo sa susunod na linggo, yung pagdiriwang naman ng banal na San Pablo, o kung tawagin natin sa Santisima Trinidad, o Trinity, iisang Diyos na may tatlong persona. Paglubog ng Espiritu Santo ngayon, nagdudulot ng pagkakaisa. Divisiveness is not a presence of God. Ang presensya ng Diyos ay magkakaisa. Magkakaiba tayo. Magkakaiba tayo. Pero saan tayo ba magkaisa? Bahagi ito. Doon tayo magkaisa. At kapag tayo nagkakaisa, nandun ang Espiritu Santo. Marami tayong mababago. Marami tayong mga antos. Pagkakataon lang kung sa atin, niluluto tayo sa biyaya ng pagpilikas ng Diyos. At halimbawa ng Pilipinas, isang katuwang iba't ibang bahagi. Pero sabi ko natin, nagtutulungan
pagtutulungan ng sa inyong naman. At dahil na, ay bahagi na natin, katawan ng Kristo, na pinanahalan ng Espiritu Santo. Pangulit, pagbabatang. Alam naman natin na yung pagbabatang at pagiging ng kawan, kahapon daw na inilibing ako. Inilibing ko ay namatay sa tatak. Bahagi ko. Pagkakataon. Kung siya nahirap magsalita. Kung sa mga namatayan. Pag pinag-usapan ng pagbabatang kasi yung kanilang namatayan din ay namatay sa tatak. Pero bahagi ko, na makita natin, sabi nga ko natin, kumisan, anong baga yung ating inahanin? Ang inahanin ba natin ay sama ng loob o pagpapatawad? Kaya kung kapag panawanan mo natin, makita mo natin, lalo-lalo na ay agay mo yun. Kahit ay kulutusin ay panawanan ko ng pagtatanim, mahabang pagpapasensya. Kaya siguro kapag tayo ang tinatanim natin ay pagpapatawad at pag-ingin ng tawad, hindi tayo aanin sa manang loob. Kaya kung minsan tayo ay ikakagulo, ang tinatanim natin ay sa manang loob. Palagi natin sa manang loob ay bahagi ko. Ang isang panayang ipinapahayag ng Jesus Christ, isang napakalaki at napakabigat na panuntuhanan na hinahamon tayo ng buong kapal, ay ang humili ng tawad at ang magpatawad. Bahagi ko, sabi na mo minsan, paano yung katanungan? Huwag kayo magalang sa katanungan. Sabi ko nga, kasi may purgatory tayo. Pero, isang bigaya na pinagkalungan ni Jesus, mahalaga ito sa mahalaga. Kasi, nakita nila natin, sila pinag-uusin ng mga Hudyo, pinatay sa Jesus. Pagkatapos sasabihin ni Jesus natin, magpatawad kayo. Pero mahalaga ang pagkilos. Kaya tawagin natin, marami tayong bagay. Ang bigat-bigat ng pakiramdam natin. Bakit? Hindi pumapasok ang Espiritu ng Diyos. Bakit? Puno tayo ng bagay. Hindi tayo marunong magpatawad. Kaya kaya ng gusto ng Diyos at tayo gustusin ng Espiritu Santo, hindi umubra. Bakit? Hindi natin naiintindihan ang misteryo Pascual ng paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo na siyang nais siyang panghawakan natin sa tulong ng Espiritu Santo habang naglalakbay tayo hanggang makamit natin ang kaluwalhatian ng aming Amang nasa langit. Kaya hilingin natin sa punong kapal na patuloy tayo mula sa langit tungo sa kapayapaan. Bahagi na kung saan makita natin nawa yung ating mga pagkasalita ay magbigay ng pagkaunawaan. Ipanalangin natin na kumilos tayo na makamit natin ang pagkakaisa at maramdaman natin yung katotohanan ng awa at pagpapatawad ng ating Diyos. Sigurado dito narinig na mararamdaman hilingin natin ang biyaya ng Espiritu